Weather update tayo mga kapatid, unti-unti nang lumalapit pa sa ating landmass o kalupaan. Ito pong bagyong Opong at yan po ay napanatili ang kanyang lakas as a severe tropical storm. Ito pong bagyong Opong ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 195 kilometers na lamang east o silangang bahagi ng Giwan, Eastern Samar. Ito nga ay nasa severe tropical storm category. Nahihinder po o napipigilan ng vertical wind shear o yung hangin sa itaas na bahagi ng ating atmosphere na tumatama sa bagyo yung kanyang paglakas. Pero inaasahan pa rin natin yung umabot hanggang typhoon category bago mag-landfall o tumama sa lupa. Sa ngayon nga, yan po ay may taglay na lakas na hangin na umabot sa 110 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 135 kilometers per hour, yun naman po yung kanyang mga gustiness. Samantalang ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Medyo bumaba nga po yung ating track para sa bagyong Opong. Kaya dahil dyan, mas maaga po yung sasabit sa ating kalupaan. So posibleng mamayang madaling araw, ayon sa Pag-asa, yan po ay mag-landfall dito sa ilagang bahagi ng Samar bago po mag-landfall muli sa Bicol Region mamayang umaga. Dahil po dyan na mas malapit na po ito, ngayong araw na ito, ngayong gabi, ramdam na po yung ating malalakas na pagulan, particularly dito sa Eastern Visayas. Kasama na rin po dyan ang Central Visayas, maging dito sa areas ng Western Visayas. Dahil nga sa shield yung ating bagyo, yung ating bulto ng kaulapan niya, malalakas na pagulan ay nasa ibabang bahagi nito. Pero again, yung mga dadaanan din po ng gitna at center niya na, makakaranas din po tayo ng malalakas na pagulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Kaya maganda rin po tayo dyan. So, mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga, babaybay naman po yan sa Bicol Region. Malilipat naman yung ating concentration ng malalakas na pagulan dito sa Bicol Region. Kasama na po dyan ang ibabang bahagi nito, ang areas ng Marinduque, Romblon at Mindoro. Kasama po dyan ang Palawan. Maging dito po sa Western Visayas, meron pa rin tayo diyang Habagat o Southwest Monsoon. Dito naman sa itaas na bahagi ng ating bansa, epekto po yan ng ating northeasterly na hangin na hinihila nito pong bagyong Opong. So possible din po yung ating mga pagulan sa areas ng Cagayan, Isabela, Aurora, kasama po dyan ang Nueva Ecija. Maging dito sa Quezon na kasama po doon sa panglabas or kasama po sa sirkulasyon mismo ng bagyong Opong. Samantalang, magpapatuloy po ang pagdaan yan sa maghapon dito po sa ating areas ng Calabarzon area, dito po sa ibaba nito. So mas mararamdaman pa po natin ang epekto ng bagyong Opong bukas habang tumatawid po yan dito sa ibabang bahagi ng Calabarzon. Kasama po dyan ang Metro Manila. Mas mararamdaman po natin ang epekto ng bagyong Opong sa darating na bukas ng hapon hanggang gabi. At maaring sa darating na Friday ng gabi hanggang madaling araw, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea. At sa Sabado nga po ng hapon, yan po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw na ito, ang nagpaulan po sa Metro Manila ay mga thunderstorms pa lamang. Hindi pa po yan ang epekto ng bagyong Opong. Yan po yung ating mga passing thunderstorms na nangyayari tuwing hapon at gabi. Bukas, mas magiging maulap na po yung panahon natin. Although yung mga pag-ulan natin, dahil sa bagyong Opong, mas mararamdaman pa natin bandang hapon hanggang gabi habang mas malapit na po dito sa ating Metro Manila ang bagyong Opong. Kaya mag-ready at maghanda po tayo dyan. At yung mga wala namang importanteng gagawin ay mag-stay na lamang po tayo sa bahay para makaiwas tayo sa disgrasya. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.